Mga ka-sports, habang papalapit ang FIBA World Cup Asian Qualifiers, hindi lang kalaban sa court ang hinaharap ng Gilas Pilipinas, may issue pa sa loob ng sistema. May kontrobersiya sa kontrata at haharap pa tayo sa dalawang powerhouse sa Australia at New Zealand. Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng Gilas at kaya ba nating magipagsabayan kahit kulang ang ating lineup? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ang malaking hamon sa qualifiers. Ang ating national team ng Gilas Pilipinas ay nag-aanda para sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Pero bago pa man tumapak sa hardwood, may problema na agad sa roster, ang kawalan ni Kai Sotto. Hindi makakalaro si Kai sa window na ito dahil una, sa kanyang injury management at pag-ingat ng kanyang club sa Japan. Ngunit mas lumaki ang usapin nang lumabas ang balita tungkol sa umano'y issue sa kontrata sa pagitan ng kampo ni Kai at ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas o SBP. Ayon sa mga ulat, may hindi pagkakaunawaan sa terms ng kontrata at compensation package. Hindi raw pera ang sentro ng issue kundi structure, risk at long-term commitment. At dito nagsimula ang mas malaking tanong. Protektado ba ang mga elite players natin? May malinaw bang sistema ang SBP para sa long-term continuity? So dito naman tayo sa epekto sa sistema ni Tim Cone. Head coach ng Gilas si Tim Cone at kilala sa kanyang triangle offense system. Ang problema, ang triangle system ay nangangailangan ng consistent roster, high basketball IQ, matagal na chemistry. Pero kapag may biglaang atrasan o kontrata sa issue, napipilitan siyang palawakin ang pool, bagay na taliwas sa kanyang original na plano sa small tight rotation lamang. Mga ka-sports, si Justin Baltasar at ang bagong pagkakataon. Dahil sa kawalan ng K-Bigs, pumasok na si Balte. Si Baltasar ay isang mobile big, may perimeter defense, athletic, kayang mag-switch. Hindi man siya kasing tangkad ni Kai pero maaari siyang maging defensive anchor at energy guy laban sa malalaking frontline ng Australia at New Zealand. Kasama niya sa pool sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, AJ Edu, CJ Perez, Scottie Thompson, Calvin Optana. Ang tanong, sapat ba ito laban sa world level competition? So mga ka-sports, ano ang tunay na hamon sa Australia at New Zealand? Hindi basta kalaban ng Australia at New Zealand dahil ang Australia ay may physical defense, NBA caliber talents, elite shooting. Habang ang Tall Blacks naman ay disiplinado, structured offense, physical sa big men. Kung wala si Kai, malaking pressure kay Junmar at AJ Edu sa ilalim. Ang susi para sa Gilas, fast-paced offense, floor spacing, defensive rotation, high IQ execution. So ngayon mga ka-sports, ano ang mas malalim na issue sa sistema ng SBP? Hindi lang ito tungkol sa isang player. Kapag paulit-ulit ang late negotiation at unclear contracts, nawawala ang continuity, nasisira ang chemistry, nahihirapan ng coaching staff. Kung gusto ng Gilas na maging consistent contender sa Asia, kailangan ng mas maagang kontrata, clear compensation structure, mas agresibong player management. At sa huli mga ka-sports, ang laban ng Gilas ay hindi lang basta sa Australia at New Zealand, ito ay laban sa kakulangan ng stability sa sistema at sa pressure ng international competition. Pero isang bagay lang ang sigurado, kapag tumunog ang buzzer, lalaban ang Gilas para sa bandera ng Pilipinas. Like, share at subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa Gilas Pilipinas at basketball updates. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!